Hi, Earth Angels and Divine Beauties! Kamusta? Ito po si Divine Tarot 888 for your love message para sa kahit anong zodiac sign. Tingnan natin ang energies connected sa'yo ngayon. Kamusta kayo, guys? Diretso na tayo sa kung ano nga bang dapat mong malaman tungkol dito sa connection na to. So, comment present para alam kung nanonood kayo. Wow. Okay. Unang card, possible, pwede, not sure. So, nasa sayo talaga yung magiging decision kung bibigyan mo ba ng chance itong relationship na to. Pero sa nakikita ko kasi crowded, may other party involved. Pero tingnan natin yung iba sa inyo guys, nagkaroon ng third party kasi dito. And there is cheating. Yeah. Pero, this is also the same person na nagsisisi din siya sa ginawa niyang cheating or sa pagkaka-involve niya dito sa other person. Sabi nga dito, ayan, crowded, magulo, muling ibalik second chance. So, ito yung pagsisisi niya. Kaya sinabing second chance. At muling ibalik. Ibig sabihin, pwedeng ilang beses na kayo naghiwalay nitong person na to at gusto niya ibalik ulit or mag-reconcile kayo ulit. Bagong simula, obsessed. So, ngayon kasi, sobrang siyang obsessed sa'yo at yan yung dahilan kung bakit gusto niyang bumalik at magkaroon ng second chance. Kasi yung feeling niya kasi ngayon na nare-realize niya yung mga nangyari, yung mga ginawa niya, natatauhan siya at pinag-iisipan niya yung mga bagay-bagay, yung mga nangyari at syempre yung relationship ninyo, yung value mo sa kanya, iniisip niya ngayon at kaya siya na-obsess ngayon kasi natatauhan siya and with this bagong simula na message, yung feeling niya kasi ngayon bagong-bago eh. So, kung taken for granted ka niya dati, ngayon nag-iba na yung feelings niya at gusto ka na niyang pahalagahan. Siguro nga natatangahan na siya sa sarili niya dahil sa ginawa niya sa'yo. 222 on the screen. Okay. Akin ka lang, possessive. Also, with this message naman, nakikita ko na sa bagong simula na ito, ayaw niya mapunta ka sa iba. So, talagang nagsastruggle siyang bitawan itong connection na to. At na-obsess siya sa'yo, hindi ka niya maalis sa isip niya. At the same time, may mga ibang tao sa paligid niya na iniisip din niya at na-obsess or yeah, I'm hearing na yung third party or yung other person, yun yung na-obsess dito sa person na to. At siya naman, na-obsess naman siya sa'yo. So, remember na general reading po ito, hindi po sa lahat magre-resonate. Pero yan po yung mga energies na nasagap natin today. Yan po yung mga nakikita ko dito. And then, may nakita ko ditong third party na gustong makipagbalikan or gusto makipag-ayos sa person mo. So, kaya para siyang kailangan niya mag-desisyon eh. Kasi with this possible, pwede, not sure. So, hindi siya sure kung itong person ba to or ikaw. Pero actually, ikaw nga naman talaga yung mahal nitong person na to. Siguro naguguluhan lang din siya kasi nga itong third party mismo, yan mismo yung nanghihingi ng second chance or nakikiusap sa kanya. Parang sobrang yung nakikita kong ugali nitong third party na to is gusto niyang i-restrict yung person. Gusto niya na may control siya or gusto niyang maging sunod-sunuran sa kanya. Okay. Yeah, may ugali siya na hindi normal eh. Kasi controlling and parang gusto niyang gawing puppet. Nakikita ko yung image ng yung may puppets na nasa string. Yun. So, ganun yung gusto niyang mangyari. Ibig sabihin, manipulation at talagang may mga ginagawa siya para malure itong person na to. Deadma. Okay, sino yung nandededma dito?
pwedeng ikaw yung nangdededma sa kanya ngayon. Okay, pwede din naman na siya, dinededma niya yung third party na nagtatry manipulate siya or kontrolin siya. Okay. Let's see guys, kung may additional pa bang message. I need you, mutual understanding. Okay, this could be a karmic connection na feeling nila, kailangan nilang isa't isa, kaya hindi niya mabitawan itong other party na to. And nagkakasundo sila, kaya sinabing mutual understanding. So, nakikita ko din dito, sinasabi niya na kailangan ka niya, and parang hoping siya na sana maunawaan mo siya at matanggap mo yung nagawa niyang kasalanan or mapatawad mo siya rather. So, gusto niya ng kapatawaran kasi kailangan ka niya at sana daw maunawaan mo daw siya. Oh! Nabigla ko dito. Sabi, will you marry me? Engagement. OMG. Ayan guys. So, mukhang yan yung paraan niya para to make sure na hindi ka mapunta sa iba pag kayo ay ikinasal or na-engage ka sa kanya. So, possible na magkakaroon ng proposal dito. Ayan, let me know guys kung kanino man to mangyari itong proposal. So, pwede hindi agad ngayon mangyari. Pwedeng sa susunod na linggo or after 2 weeks or 3 weeks. Actually, timeless reading naman to. Kaya anytime naman within the next 6 months. Okay, pwedeng mangyari to. So, ano pa bang mga kailangan mong malaman tungkol dito sa connection na ito? Past life, deja vu, repeated patterns, karmic lessons. So, yung feeling mo dito, parang merong pinagbabayaran na karmic lesson or something from the past life na kasi marami kasi dito guys na hindi nakakaalam about past life. Kaya let me just briefly tell you. So, itong past life kasi, nagkaroon tayo ng past na buhay, past identity, na kung anong nangyari sa atin nung time na yon, pwedeng bumalik yung energy ngayon sa current life. So, kailangan mong i-purify yung past life karma mo. Kailangan mong baguhin yung sitwasyon para hindi na siya maging repeated pattern. Kailangan mong matuto ng karmic lessons para makawala ka na dun sa sistemang yun. I'm hearing sistema eh. So, it could be na hindi ka aware na nasa maling sistema ka. Okay? This could also be the same sa person mo. Rules can be reversed naman. Okay? Clarity, truth, intentions, honesty. So, naniniwanagan ka tungkol dito sa past life. And, okay. Mukhang nakafocus ka ngayon kasi merong camera dito and merong lens. So, sobra kang nakafocus sa nangyari dito sa karmic pattern or sa karmic lessons and sa repeated patterns. And naliliwanagan ka nga, kaya nga sinabing clarity. So, kailangan mo na ding baguhin yung sitwasyon mo or kung paano mo i-handle yung situation para makawala ka na dun sa sistemang yon, para para sa sarili mo, para magkaroon ka ng peace of mind, ng healing, ng clarity of mind, at dire-diretso ka na sa path mo or sa direction mo. Spying, social network, information, ways. Okay, merong nagre-research. At the same time, meron din ditong nagsustalk na ex-person, pwedeng the same person, person from the past, na meron siyang tinitingnan mga pictures. Okay, pumaparaan. Natawa ko kasi I'm hearing pumaparaan. Ibig sabihin, pwede kasing wala ng paraan, pwedeng nakablock kayo, nakablock siya sa social media mo, kaya siya pumaparaan kung paano kanya mahahanap or masustalk. And I feel like may intention na hanapin ka. Okay. Next card is trap. Stuck, tied down, captive. Heart fog, mixed signals, block emotions, mess up. Okay. So, hindi siya makagalaw. Nasa sitwasyon siya na naka-stuck. This is actually a mental trap. Ibig sabihin, pwedeng nasa isip lang to.
Pwede ding ikaw to na feeling mo wala ng paraan, pero palagi merong paraan. Kasi itong energy na to ay nasa pag-iisip kasi yan. So yung mind mo, pwede mong i-program yan to think in a way na healthy para sa'yo. In a positive way. Kasi kung ano yung iniisip mo, yan din mismo yung nangyayari or na-attract mo yan. So, meron dito, may nakabara sa heart chakra. Okay? Ibig sabihin, kailangan mo i-cleanse itong heart chakra mo. Yeah. You need to be you need to start yung healing process. Emotional storm, turmoil, unstable, affected. Sabi ko na obsessions, infatuated, adoration, addiction, and divine feminine, yin feminine energy. Okay. So, may depression. Okay, kung sino man itong nasagap natin. Yung depression mo kasi paulit-ulit lang yung iniisip mo, hindi umuusad. So, hanggat hindi mo matanggap yung mga bagay-bagay, walang acceptance, walang forgiveness, then masastuck ka dyan. It's an obsession. Infatuation, adoration, addiction. Okay? And then, so, yan yung purpose kung bakit natin nire-reading to, guys. Kasi makita mo din sa sarili mo kung ano yung mali, anong kailangan ayusin. Which is, usually, yan yung iniiwasan ng iba. Okay? Kasi alam ko, may mga nanonood dito na umiiwas na malaman yung katotohanan kasi nga, natatakot. Kasi merong heart fog. So, these are blockages na kailangan mo yung i-overcome. So, yeah, if you get a private reading with me, I can also help you sa mga situation na to. Okay? Pero anyway, pwede din naman tong energy nitong person na nakastuck nga siya kasi feeling niya kailangan siya dun sa situation na yon. At dahil nakastuck siya dun, nagiging emotional siya. Nagiging, yung parang feeling niya hopeless siya. Pero sa totoo lang siya naman yung naglagay sa sitwasyon na yon. Naglagay ng sarili niya sa sitwasyon na yon. I saw 1, 2, 3 angel numbers ulit and 2, 2, 2. Okay. So, divine feminine. Alam mo, sabi dito, kung pinagdadaanan mo itong depression na to, hindi kailangang diagnose ka ha. Pero, this is energetic. Okay. Kung pinagdadaanan mo to na nadadown ka, nagsastruggle, mentally exhausted ka, mentally paulit-ulit ang iniisip. So, kung pinagdadaanan mo yan, sinasabi dito na you are divine feminine and you can actually overcome that because you are strong. Okay? Yun lang yung point dito. So, kailangan mo yung malaman kasi pag aware ka, ma-recognize mo yan sa sarili mo, then you can get out of this trap, get out of your imagination or kung ano man tong mga blockages na to na humahad lang. So, broken, shattered, heartbroken, destroyed. Ayan. Possibilities, free-spirited, adventurous. So, sa totoo lang, kung nakita ko dito, ayun kasi may negative card, may positive card. So, ang nakita ko dito, once na ma-overcome mo na itong negativity na to, ayan, pain, apprehensive, afraid, cautious, clinging, holding on, excuse me, obsessing and spying. So, once ma-overcome mo yan, you will be so much better. Okay? Parang hindi mo aakalain na dun ka nang galing sa point na yon. Kasi talagang maliliwanagan ka. So, lahat yan, it depends on you kung anong gagawin mo. O kung paano mo i-handle. Meron dito nasasaktan at parang kumakapit ka dun sa pain na nararamdaman mo, which is dapat kasi sinusurrender mo yan kay God. Okay? Pero hindi ko yun sinasabi, guys, para kontrahin kayo. Sinasabi ko lang kasi lumabas dito sa reading. Ayan. Okay. Ngayon gusto kong tingnan yung feelings ng masculine tsaka ng feminine dito sa connection na to using tarot card. So, alisin ko muna to. Okay. Ayan. O, diba? Bilis. So, energy ng feminine. Okay, tingnan natin.
So, comment nyo kung alin kayo dito para malaman natin, guys. May mga masculine din kasi na nanonood. So, comment kayo kung feminine ba kayo or masculine. Okay. So, anong energies? You have the King of Wands. Okay, what about si masculine? Knight of Swords. Wow. Okay, so yung feminine dito, you're very creative and passionate with the King of Wands. Mukhang busy-busy ka. You want to take action. Gusto mong ayusin yung buhay mo, yung sarili mo. Samantala, meron ditong masculine na papunta sa'yo. Okay? Babalik. And mabilis. Biglaan. Pwedeng impulsive. Pwedeng Gemini. Although this can be any sign naman. Okay? Air signs, Gemini, Libra, Aquarius, fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Okay? Pero kahit anong sign yan, sinabi ko lang yung mga lumabas so far. Queen of Swords. Parang nanlamig na yung feminine dito kay masculine. May something na nangyari dito na talagang binago ka. Okay? Not necessarily dahil sa kanya. Pwede yun dahil meron kang pinagdaanan sa life mo na hindi mo maunawaan kung bakit nangyayari to, kung bakit hindi nag-work out yung isang relasyon. So, hindi mo naman pwedeng sisihin yung tao kasi ikaw dito, nakikita ko, may ginawa ka or pwede yung connected sa past life mo na may ginawa ka tapos ito ngayon yung consequence. Kasi lahat naman ng ginagawa, meron yung consequence. Kung maganda yung ginagawa mo, maganda din yung consequence. Pero, it's like you're being hard sa sarili mo na parang hindi mo maalis sa isip mo kung ano ba yung nangyari sa past, kung bakit nagkakaganito. So, it's also a reminder na wag mo i-blame yung sarili mo kasi ang mahalaga dito natuto ka ng lessons at kung ano yung nasa present moment mo ngayon, yan yung pinakamahalaga. Okay? Pwede tong napapaisip ka lang naman kung ano yung ginawa mo at pinag-aaralan mo kasi with this Queen of Swords, gusto mong itama. Okay? Or at least gusto mong maliwanagan. Okay? So, So, yung masculine dito, masakit ba siyang magsalita? Okay, tingnan natin meron siyang kinaka-stress Kaya, gusto niyang makipag-usap, biglaan, at, kasi gusto niya mag-clear yung isip niya. So, Queen of Wands, yung energy nitong si masculine. And, sabi dito, very charming. So, possible na meron pa siyang ibang kausap na nagpapa-charm sa kanya or nagpapa-charm siya. Okay? So, ayan. Hindi to sa lahat magre-resonate guys pero yan yung nakita ko dito. With the King of Pentacles, mukhang trabaho naman yung focus niya at pero yung iba, meron kasing family. So, it's either parents niya or may family na talaga siya. Na may anak na siya or may asawa siya or may partner siya. Okay? Take it out how it resonates, guys. Pero, the reason kung bakit siya nabibisi is dahil sa responsibility. Career focus siya and sa money na din. Okay? Meron ding bahay dito na nakita ko. So, anong meron? Parang, pwede din naman na siya yung taga-alaga ng bahay. Pwede din. May nakita akong addiction itong person na to. Kung ano may addiction na yon, so pwedeng alcohol, cigarette, this can be any kind of addiction. So, meron din naman siyang good energy. Queen of Cups. Okay. Nakita ko dito, ini-enjoy niya yung life niya. Actually, ikaw yung gusto niya. Okay. Gusto ka niya. Yeah. Pero, tinakbuhan mo siya. King of Wands. Alright. So, yung nakita ko nangyari dito is, yes, gusto ka nga niya. At, willing naman siya i-pursue yung relationship nyo. Pero, ikaw dito, talagang naging cold ka sa kanya and kino-consider mo pa siya iniisip mo pa siya, pero nag-iba ka na.
Okay? Kasi nag-Queen of Swords ka dito eh. So, kung dati mo siyang minahal or dati mong inalagaan tong relationship na to, ang nakikita ko dito ngayon, hindi na ganun yung energy. Although, kinoconsider mo pa to, ibig sabihin, iisip mo pa, pinag-iisipan mo, okay, or pending pa. Pero may nag-iba. King of Swords. Okay, hindi ka na nagko-complain eh. Parang dead man na lang, tahimik na lang, kung anong sasabihin niya, no comment. Ganon yung nakikita ko ang energy ng feminine. Okay, samantala yung masculine dito, parang nagpapaliwanag siya eh, na kailangan ko muna ayusin yung sarili ko, kailangan ko muna gawin to, and then eventually, magkakaroon ako ng time para sa'yo. This is someone na sobrang practical, Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Although this can be any sign naman guys, okay? Pero yung energy niya, sobra siyang practical. Parang meron dito na nag-iipon ng pera, meron din nagtitipid. This is also someone na meron ding mga umaasa sa kanya. Pero syempre, sa'yo niya naramdaman yung pagmamahal, okay? Ayan. Ayun. Mahal ka niya. Ayan, confirmation. King of Cups. Oh my gosh, Knight of Cups. Alam mo, nakikita ka niya as someone na talagang gusto niyang iparamdam sa'yo yung pagmamahal. Siguro nga, medyo manipulative emotionally itong person na to. Kasi feeling niya na kailangan mo ng pagmamahal at dun ka niya, parang, kumbaga, dun siya babawi sa'yo na gusto niyang mag-care sa'yo, ibigay yung pagmamahal na kailangan mo or gusto mo. So, baka dun ka mamanipulate nitong person na to or pwedeng nangyari yun sa past na dahil nga sa minahal ka niya, so ikaw naman. Kasi Knight of Cups yung energy mo dito eh. Parang ikaw yung someone na gusto ng romantic kind of love, di ba? At ito naman siya naman yung may maturity enough to give you that kind of love na sobra mong na-appreciate. So, also, nakikita ko, tinatry niyang kumalma ngayon eh. Parang sinasabi niya sa sarili niya na gusto niyang maghintay pa rin dito. Okay? Huwag kayong magalit sa akin guys kasi hindi to sa lahat magre-resonate. Kaya ako sinabi yun kasi nagbabasa ako ng mga comments, lahat ng comments binabasa ko. Minsan meron akong nababasa na nagagalit sila kasi daw, ayun nga, ayaw na daw nila dun sa person, ganito, ganyan. So, remember na hindi naman po ito directly para sa'yo, hindi to private reading, okay? Although yung, may marami din dito na nagre-resonate talaga na parang personal reading sa kanila yung reading. So, let me know, okay? Comment nyo guys. So, anyway, okay, back tayo dito sa reading. So, naghihintay itong person na to sa totoo lang. Parang sinasabi nito, kailan mo ba ako bibigyan ng chance, ng time, ng pagmamahal? Nakikita niya din kasi sa'yo, marami kang gusto ma-achieve sa buhay mo. Okay? Nagkikare siya sa'yo, oo. Ayan. So, kung yun yung gusto mo malaman, yes, nakikita natin yun dito na nagkikare siya sa'yo, mahal ka niya. And alam niya na tinatry mo ayusin yung life mo na kung kaya mo lang ay gagawin mo lahat para sa kanya. Okay? Pero hindi naman pwedeng ikaw na lang lahat yung mag-effort. Kasi syempre gusto din yung ibigay yun sa'yo. Yung effort, yung pagmamahal. Kasi alam niya na gusto mo yun. Okay? Yeah, I'm hearing that this is someone na nagtatanong sa'yo or tinanong ka niya dati kung ano yung gusto mo at yun din yung gusto niyang ibigay sa'yo kung ano exactly yung gusto mo. Pero, ayan, nasa sa'yo yung desisyon. So, nakikita ko kasi dito, nag-iba yung ugali mo. So, naghihintay itong person na to, very emotional siya sa paghihintay niya kasi may mga pangarap kasi siya sa buhay. Kasama na dun, syempre, na i-pursue yung relationship with someone na mahal niya. Okay. So, tingnan natin guys. Ano bang mga mensaheng gusto niyang sabihin sa'yo? Tingnan natin. Okay. Mensahe. I wish we could be together but it's complicated. So, ito na nga. Siya yung kind of person na willing na agad. Kasi alam niya agad na ito nga yung kailangan mangyari na
magkaroon kayo ng relationship. Kaso lang, yung mahal lang naman sa kanya is yung sitwasyon niya ngayon. Okay? Siya yung gusto talaga. Ikaw naman yung parang, yeah, nag-iba nga kasi, parang ayaw mo eh. So, I miss you. Okay. Can you hear me whisper your name? Isa pa. I love you so much. Oh my gosh. We've been together for lifetimes. Soulmate mo to, definitely. Sobra kanyang mahal at nararamdaman niya yung feeling na may connection sa inyo. Yan yung soulmate connection kasi yung familiarity or yung feeling na kilala mo na to or yung feeling na magaan or parang komportable ka sa isang tao or yung feeling na parang meant to be na mangyari to. So yun. Kasi nagkaroon kayo ng past life together. At hindi lang isang past life but maraming lifetime together. And I just saw 1, 2, 3 angel numbers on the screen. So yeah, I feel like magkakaroon pa ulit ng chance sa inyo. Okay, pero still, yung magdedesisyon ikaw. So, yung chance naman, andyan lang. Okay, andyan lang yung chance kung gusto mo. Pero kung ayaw mo, so okay lang. You have the free will. Pero hindi ko yun sinasabi guys para abusuhin yung tinatawag na free will. Okay, sinasabi ko yun para aware tayo. Yeah, kasi sa totoo lang, may iba din kasi na hindi aware or talagang inaabuso yung tinatawag na free will porket narinig na, ay, pwede palang ganito, ganyan. So, ako magdedesisyon. So, kailangan tingnan mo din yung sarili mo kung una sa lahat, kung nasa tamang landas ka nga ba para para magawa mo kung ano man yung mga desisyon mo. Okay? I'm tired of running. What's the point of it all? Okay. So, sa nakita ko dito, tinakbuhan ka niya. Kaya ngayon, pagod na daw siya. Na kakaiwas, kakatakbo. Alam mo yun, ayaw harapin yung katotohanan. So, dumating sa point na hindi na siya resistant. Andyan lang siya. Okay? I can't, not right now. Okay. So, hindi nga siya tumatakbo, pero still, sinasabi pa rin dito na hindi pwede or hindi niya kaya. Yeah, pero namimiss ka niya. So, pwede namang hanggang dun lang yung kaya niya is na mamiss ka lang niya. Ayan guys, I dream about you at night. Okay. Tingnan natin yung sa feminine, okay? Do you miss me the way I miss you? Okay. So, very romantic nga. Namimiss mo siya and you are wondering kung ganun din ba siya. I don't want to wait any longer. Please be mine. Okay. So, ito nga yung sinasabi ko na si feminine ay ang daming pangarap na gustong ibigay naman itong si masculine. I need some more time before I can come to you. So, may mga challenges ka sa life mo na gusto mo munang maging stable yung life mo at bago ka talagang magbigay ng 100% sa relationship, lalo na dito sa taong to. Kasi kilala mo naman na siya at alam mo na din yung kung anong ugali nito or yung mga pattern niya or kung ano siya. I miss you but I don't have time right now. Ayan. Nakikita ko dito, masaya ka sa life mo eh. So, kaya sinasabing wala ka ng time sa kanya. So, nagbago na. Nag-iba na yung perspective mo sa connection ninyo. So, kung dati, talagang open arms ka dito sa taong to, ngayon talagang may pagbabago. Wala ka ng time. So, kumbaga, bakit mo ipa-prioritize yung person na sinaktan ka na nga, 'di ba? Hindi na ngayon siya yung priority mo. Sarili mo na ngayon. I want to fall asleep next to you. Okay. And now is not the time. So, may kagustuhan ka man na magkaroon ng relationship, pero it's not the time right now. Okay? Kuha kita ng mga angel numbers. Okay, gusto ko ding tingnan tong mga romance and love oracle. Okay. Let's see, guys. Window, a new adventure in love is coming. Get ready.
Charisma. Love flows to you. You radiate charisma and charm. Oh, wow. I love this. So, ang ganda ng aura mo. And may mga opportunity naman dyan. Pero, talagang ini-emphasize dito na may kalayaan ka na entertain mo ba yung opportunity na yan. Pero, ramdam mo naman, aware ka naman na andyan nga na may mga options ka at nasa sa'yo yung decision. So, nakita ko ulit guys yung 1, 2, 3 angel numbers. Ayan, ilang beses na. Okay, now we have true love, a deep and enduring connection going beyond superficial attraction. Alam mo, huwag kang sumuko sa life mo. Dapat maging inspired ka kasi na-attract mo itong si true love. And I'm hearing na bagong person to. Okay? Although for some, the same person. For many of you naman, bagong person. And ito na yung dreams and desires ng puso mo. This is the person you manifested. So, focus ka lang dun sa minamanifest mo kasi binibigay naman eh. Siyempre, kailangan gawin mo din ng tama. Ibig sabihin, gawin mo din yung part mo na alagaan mo yung sarili mo, magkaroon ka ng growth and maturity din sa sarili mo. Okay? At gawin kung ano man yung calling na kailangan mong gawin or baguhin sa sarili mo kung meron man. The X, healing from past heartbreak takes time. Be patient with yourself. So, may mga time na talagang struggle. Pero, kaya nga sinasabi dito, be patient with yourself. Belong na kasi sa past yon. Tapos na yon. Okay? Nangyari na ang nangyari. Pero, syempre, hindi naman porket past na yon ay madali yung healing process. Syempre, hindi madali. Syempre. Kaya nga sinasabi na be patient with yourself. Kailangan mahalin mo din yung sarili mo at wag mo i-pressure yung sarili mo, okay? Kung ikaw man yung nakaramdam ng gano'n na parang nape-pressure ka, kailangan mo ng healing, ganyan-ganyan. So, this is a message para sa'yo na kalma lang, okay? Bumalik ka muna kay God and eventually, makukuha mo itong kasi ito yung naa-attract mo talaga ngayon, yung true love. So, I'm hearing slow down. And kung kanino man yung nagre-resonate ha. And trust God. 333 on the screen now. So now we have proposal, an offer or proposal in the near future that comes as a surprise. Twin flame. Trust the magnetic pull of your twin flame. It will guide you towards them. Wow! Okay, so ito na nga, may mamimit ka, pero nakita ko pa rin dito yung pagmamanifest na kailangan gawin. Ayan, may mga candles, di ba? So, pwede rin to may sama na mag-o-offer sa'yo, magsasabi sa'yo, or siya yung kukonect sa'yo with your twin flame or with this true love. Okay. This is actually exciting. Yung stage ngayon, nasa stage ka na ngayon na talagang alam mo na kung anong kailangan mong gawin. Okay? And you only have to take action. Hostilities. May conflict anxiety. Okay, it's a spiritual attack or mental. Yeah, mental and spiritual connected pa rin eh. So, ayan, you need to take measures, take steps para maalis sa sistema mo yan. Yung energy na yan. Strategy. Oh, ito, kakasabi ko lang. So, meron dito pinag-aaralan nyo paano ma-heal yung mga attacks na yan or yung negativity, paano maalis yan. Okay, man holding a coin. So, this could be a blessing sa finances mo. And, kasi nakikita ko dito, there is maturity sa finances. Okay? Or this could be a person na tutulong. Okay, masculine na tutulong. The temple path. Ayan. So, may blessing. Storm warning, okay? Oh. Angel of strength, rest and rejuvenation. Okay. So may mga challenges ka dito eh. And emotional, sobrang emotional. Okay? Pero
strong ka naman and kailangan mong ipahinga. Meron dito may sakit physically. Okay na nagre-recover ngayon. Andyan yung angel mo. So, kung sino man tong may sakit, pwedeng person sa paligid mo. Or, yeah, pwede din namang, merong nanonood na may ganun. So, sinasabi dito, you have your angel of strength na tumutulong sa'yo. You are strong. Second chakra, Archangel Ariel. So, wow. Very creative energy. Second chakra. Ayan. So, sorry guys. Kasi natagalan ako. Kasi may ginawa akong importante. Kaya kakabalik ko lang. Pero, ngayon, isipin niyo yung wish nyo. Okay? Kasi ito yun. Kukuha ko ng sagot sa wish nyo. Isang wish. At kuha tayo ng message. What's coming towards you now? They'll be back. Expect to hear from them soon. Okay. May babalik. Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Commitment. Oh my gosh. Things are getting serious. Pets. Getting a new pet, giving a current pet more love. Wow. So, commitment, confession. Someone has to tell you something. Gold digger. They want your money being used. Okay. Ano pa? Ano pang paparating? Someone else? Someone is in the middle. Someone is trying to sabotage this. Okay. May babalik at merong nanggugulo. Caution, find out more information. Don't overwork yourself. Honeymoon. Honeymoon phase, attending someone's wedding. May magta-travel. Ayan. Oh, narcissist. Someone is too full of themselves. Challenges. Make a decision. Work on inner healing. Okay. So, ano naman ang mga angel numbers for you? Okay, angel numbers. Ay, tumalon. Malayo ah. Okay, ito yung tumalon. Isa pa. Okay, mga tatlong angel numbers. So, ready na ba kayo? Nabuksan natin ang sagot sa wish nyo. Comment ready now. Okay? So, ito nabubuksan ko na din. Ang sagot sa wish mo ay reconsider. Pag-isipan mo daw ulit. At kung kailan mangyayari ang wish mo, you're ready. Oh my gosh. Handa ka na. At ang advice sa'yo, wow, abundance. Oh my gosh. So, kung ano man tong winish mo, meron ka kailangan daw i-reconsider. Handa ka na para sa abundance. At lots of money is coming in. Ang ganda din ng glow mo dito. So, comment, claim abundance. Ayan, comment nyo dyan, guys. 911, courage. A doorway has opened for you, and while apprehension may be felt, allow courage to flow in as you put your best foot forward. You are being encouraged to let curiosity lead you and know that the divine has your back. So, lakasan mo dong loob mo kasi may pintuan na nagbukas. Ito ay isang malaking opportunity. Kailangan malakas ang loob mo at magpatuloy ka at enjoy mo. At the divine has your back. Si God ang bahala sa'yo. So, kung may kailangan ka man, may tulong na dadating. Affirmation, I allow courage to prevail as curiosity leads me through new doors. Oh, wow! 777. This is a very lucky number. Alignment. Your progress is recognized and alignment is here. It is within your reach. The whispers reminding you to stay the course and feel source working through you. Your gifts are being recognized. So, magpatuloy ka lang kasi nagpa-progress ka na ngayon at malapit na malapit mo na ma-achieve yung goal mo dito. And may mga gifts. Ayan, pwede makatanggap ka ng gift or pwedeng you are someone na gifted. Okay?
Affirmation, I blossom and bloom as I use my gifts. All things simply align as I feel the feeling of the divine. Okay, blooming ka ngayon, pero kailangan gamitin mo daw yung gift mo. And the last one is 1919 transformation. It is us that you take notice that you hold within your hands the power to change your life. Within this realization, you will feel your sense of purpose and your connection to new beginnings. So, andito na yung bagong simula. Andito na din yung transformation or yung pagbabago. Pansinin mo daw kasi hawak mo sa mga kamay mo ang kapangyarihan para baguhin ang buhay mo. Ibig sabihin, may kailangan kang gawin or ikaw mismo ang gagawa nitong pagbabago na to. May purpose ka at may connection ka dito sa bagong simula. Affirmation, I release what I no longer need to carry and open myself to the transformative energy of the divine. This is a very big message kasi nasisense ko andyan yung angels mo habang nire-release mo to, habang sinusurrender mo lahat kay God, nagbubukas yung sarili mo sa transformative energy na galing kay God, sa pagbabago, sa new beginning, sa blessing. Meron ka lang kailangan talagang bitawan dito. So, i-pray mo yan, okay? As you surrender, kausapin mo si God. Ibigay mo na lahat sa Kanya. So, tingnan natin ang advice at ang mensahe from the universe. Okay. So, ito yun. Isang advice para sa ating mga earth angels. Oh. Okay, ito. At mga dalawang mensahe from the universe. Okay. Enjoyment. Striving and pushing makes life into endless hard work. The more you're inviting love to take over, the more enjoyment comes. Allow me to enjoy this life, dear Lord. Okay, so, wag daw ipilit yung mga sitwasyon mo sa buhay. Instead, i-enjoy mo. Kapag merong love, the more mo daw na na-enjoy. Ayan. So, ang gaan lang ng energy na to. It's like, the universe is telling you to stay present in the moment. Enjoy mo kung anong blessings ang meron ka sa present moment. Okay, and from the universe, I am a spirit having a human experience and I'm here to get closer to love. So, ito gusto ding lumabas ng card na to. Through prayer and meditation, I create a ripple effect of peace in the world. Alam mo, yung mga dasal mo, talagang kumakalat yung positive energy sa buong mundo. Kaya, palagi kang mag-pray, palagi kang mag-meditate. Isa kang spirit na andito ngayon sa earth. Nagbubukas yung intuition mo, yung third eye chakra mo. Ibig sabihin, lumalakas yung connection mo sa taas kay God. And, nagliliwanag ka dito eh. So, kung ano man itong madilim na nangyari or nangyayari, pinapalitan ng liwanag. So, kung hindi nyo pa ginagawa yung meditation, yan yung sinasuggest ko na gawin ninyo guys. Kasi talagang magliliwanag ka. Okay? The last one, I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you, universe, for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of love. So, may naranasan ka mang madilim or nagsastruggle ka man, pero merong liwanag. Kita mo, ang daming mga stars. Kaya, tandaan mo na lagi kang tinutulungan ni universe na magkaroon ng positivity sa life mo. Ayan. So, that's all for our love message. Please like, comment, subscribe, hit the notification bell. Let me know kung nag-resonate ba tong reading na to or kung nagustuhan nyo. Kung kailangan nyo ng one-on-one session, pwede po kayo magpa-private reading sa akin. Message nyo ako sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung contact details ko. I-click nyo po dyan. And check out my Instagram if you want to start your crystals journey. May mga crystal bracelets, may mga special prayers and mantras. Galing pa to sa ibang-ibang bansa. At talagang alagang-alaga ko tong mga crystals na to. Iba-iba din po yung benefits. Depende sa kung ano yung kailangan nyo or kung ano yung bagay sa'yo. Depende sa birthday mo. Thank you, Earth Angels and Divine Beauties! Have a good day. God bless you all. Stay safe and see you again soon. Love you guys. Bye!